Kamusta kayong lahat? Buwan ng Marso ngayon at sa buwan ng Marso lahat tayo ay nagsasagawa ng maraming mga kaganapan sa buong mundo. Lahat ay naalala kung gaano kalaking pasanin at problema ang tuberculosis. And sa ika-24 ng Marso 2025, magiging 143 taon na mula nang ipresenta ni Robert Koch ang Mycobacterium tuberculosis bilang pangunahing sanhi ng tuberculosis. At alam ninyo, magkakaroon ng maraming talumpati at mensahe na ipapadala pero alam ninyo, kaya gusto kong gumawa ng maikli. At maroon akong tatlong mensahe para sa tatlong iba't ibang tagapakinig. Una sa lahat siya, una kong mensahe simnay para sa mga tao. Alam sa ninyo, maring may mga tao na hindi bahagi ng ating, alam ninyo, grupo, mga simpleng mamamayan, na makakarinig ng mensaheng ito at ang gusto kong sabihin sa kanila ay mga kaibigan, ang tuberculosis ay naririyan pa rin. Bilang sangkatauhan, nabigo tayong wakasan ang sakit na ito. Nakasama natin sa libu-libong taon. Bilang sangkatauhan na nasiharap tayo ng na sa 2025. Ang TB na isang sakit na kumakalat sa hangin ay ang pinakamalaking pumatay na nakakahawang sakit. At ang katotohanan na alam ninyo lahat tayo ay nasa panganib na magkaroon ng TB. Ang tuberculosis ay kumakalat sa hangin, tama? Ito ay kumakalat tulad ng COVID. At alam mo, maari mong isara ang iyong mga hangganan, pero makakakuha ka pa rin ng TB. Maari kang maging maghugas ng iyong mga kamay at maging napakaingat at maari ka pa rin magkaroon ng TB. Maari kang matulog sa ilalim ng kulambo, maari kang magkaroon ng pinakamalusog na pamumuhay na posible hanggat humihinga ka at nakikipag-ugnayan sa ibang tao. Maari kang magkaroon ng TB, maari kang mahawaan ng TB dahil tulad ng sinabi ko, ito ay kumakalat sa hangin. Okay? As maari kang magkaroon hindi lamang ng simpleng TB, maaari kang magkaroon ng TB, isang uri ng drug-resistant TB na napakahirap i-diagnose at partikular na masakit gamutin. Kaya ay sa lahat ng nakakarinig nito, mangyaring tandaan na ang TB ay nariyan, na ang TB ay maaaring magpakita sa pamamagitan ng ilang ubo, tuyong ubo, lalo na pagbaba ng timbang, pagpapawis sa gabi. O pakiramdam na hindi maganda, ngunit maaari ring napakakaunting sintomas at maari tayong magkaroon ng asymptomatic TB na maaring kumalat. Kaya kapag nagsimula kang makaramdam ng hindi maganda at umubo, mangyaring huwag isantabi ang tuberculosis at tandaan na ito ay umiiral. Dahil alam mo, kailangan nating tandaan na ang TB ay narito. Ngunit kailangan din nating tandaan na ito ay ating responsibilidad dahil ang TB ay nagagamot. Yung TB ay maaring ma-diagnose, ito ay cost efficient at ito rin ay maiiwasan. Kaya bilang mga tao, ito ay isang kabiguan para sa ating lahat na libu-libong taon mula nang makilala ang TB, tayo ay nasa ganitong kalagayan pa rin kung saan ito ay pumapatay ng higit pa. Kaysa sa ibang nakakahawang sakit, dapat nating itigil ito. Ang aking pangalawang mensahe ay para sa ating lahat na nagsisikap na magtrabaho at tapusin ang TB sa mundong ito para sa aking mga kasamahan. At kaibigan, mga doktor, mga nurse, mga laboratorio, mga teknisyan at kawani, mga tagapamahala ng programa ng TB, mga manggagawa sa kalusugan ng komunidad, mga parmasyutiko, mga epidemiologist, mga voluntaryo, may lipo ng sibil at ni mga komunidad, mga tagapagtaguyod, mga teknisyan, at mga ministro ng kalusugan at mga miyembro ng gobyerno, mga taong patuloy na nagtutulak sa agendang ito ng pagtatapos ng TB. Hindi ito madali. And ang tuberculosis, at ang edanong si mga trabaho ay hindi kinakailangang ang pinaka nagniningning. At siguro hindi natin madalas makuha ang mga gantimpala na nararapat sa atin. Napakahirap minsan na magpatuloy dahil sa dami ng mga hamon na dinaranas natin. Dumaan tayo sa COVID. Ang COVID ay nagpatigil sa atin ng ilang taon at nakabawi tayo. May mga bansa kung saan ang pagtugon sa TB ay nagpapatuloy sa kabila ng digmaan at sa kabila ng kaguluhan. Ang trabaho, katapangan ng mga taong humaharap sa TB ay hindi ka panipaniwala. Ngayon, nahaharap tayo sa ilang bahagi ng mundo, sa maraming bahagi ng mundo, sa isa pang drama. Nabuo dahil sa katotohanan na ang US
Ang tulong na ibinibigay para sa kalusugan na TB ng US ay na-freeze, ay nire-review. At alam mo, tayo ang pinakamalaking donor sa larangan ng TB. Ito ay may malaking epekto, syempre, sa ilang bangga programa at sa pagiging predictable ng mga pagsisikap. Ngunit nais kong magmakaawa sa ating lahat. Alam mo, kailan ba naging madali para sa atin ang humarap sa TB? Kailan natin nagkaroon ng perang kailangan natin? Kailanman. Kailan tayo nagkaroon ng pagkilala? Kailanman. Kailan ba natin na ilagay ang TB siniyan sa napakataas na antas sa agenda? Kailanman. Kaya sa isang paraan, sanay na tayo. Sa lahat ng drama. At kailangan nating magpatuloy at itulak pasulong dahil hindi natin ito ginagawa para sa ating sarili. Ginagawa natin ito para sa mga taong may TB na sinusubukan nating tulungan at suportahan. At para sa amin, ito ay alam ko na nagsasalita ako para sa inyong lahat at ang aking mga kasamahan sa Stop TB Partnership ay isang napakamarangal na gawain dahil na kami ang boses na sumusuporta sa kanila. Talagang para sa mga walang boses, talagang para sa mga hindi nakikita. Paspadyas pakisap, sa kabila ng lahat ng mga kahirapang ito, tayo'y tumindig ng matangkad, tayo'y maging matatag, at huwag tayong sumuko. Ang aking ikatlong mensahe ay para sa mga taong may tuberculosis. 10 milyong bata, kababaihan at kalalakihan na may tuberculosis bawat taon. Narito kami upang subukang tulungan kayo. Narito kami upang subukang gawin ang lahat ng aming makakaya upang matiyak na mayroon kayong access sa parehong diagnosis, paggamot, pag-iwas at pangangalaga. Saan man kayo ipinanganak, kahit na kayo ay mahirap, anuman ang inyong kulay, ang inyong relihiyon. Narito kami upang matiyak na kayo ay ma-diagnose, na kayo ay magamot, na ang inyong buhay ay bumubuti. Hindi namin kayo iiwan. Patuloy kaming magpapatuloy. At may hiling ako sa inyo. Kapag natapos na kayo sa nakakatakot na sakit na ito, huwag ninyo kaming iwan at sumali sa gawain. Tulad ng lahat ng mga network ng civil society at mga komunidad at mga nakaligtas sa TB, na mayroon tayo ngayon ang aming hamon, mga grantee ng pasilidad at ang libo-libo pa sa kanila. Manatiling nakikibahagi sa kilusan laban sa TB po, hindi para sa amin, kundi para sa milyon-milyong tao na may TB, na darating pagkatapos ninyo. Alam kong hindi madali ang sakit na ito. Alam kong may stigma. Alam kong may pag-iisa. Alam kong madali para sa akin na sabihin ito mula rito sa Geneva. Ang puso ko ay nasa lahat ng tao diyan at iniisip ko ang bawat isa sa inyo kung maaari kong sabihin ito sa ganitong paraan, syempre sa isang metaphorical na paraan. Sa mga pinagdaraanan ninyo. Ngunit hindi kayo nag-iisa at maaari ninyong gamitin ang ilan sa aming mga kasangkapan tulad ng alam ninyo, mayroon kaming isang impact tool upang subukang makipag-ugnayan sa iba. And pakiusap, huwag ba kayong makaramdam ng pag-iisa or depression o kalungkutan. Kami ay nasa tabi lamang, malapit kami sa inyo at lalo pa kaming magiging malapit. Nais kong tapusin ito sa pagsasabing ito para sa ating lahat. Among ilaw sa aton ay narito na sa loob ng maraming taon at minsan ay nakapanghihina ng loob dahil hindi natin agad nakikita ang progreso. Ngunit marami na ito at may mga bagong kasangkapan na lumilitaw at ang pananaliksik at pag-unlad ay namumukadkad. Meron tayong sagabal ngayon sa pondo, ngunit malalampasan natin ito. At pinupuri ko ang mga pamahalaan na nagsisimula ng gamitin ang kanilang pambansang yaman at upang mabawasan ang sobrang pag-asa sa mga donor. Ito ang hinaharap o kailangan ninyong alagaan ang kalusugan ng inyong mga mamamayan. Kami, nakasangkot sa kilusan laban sa TB, ay narito upang sumuporta. Hindi namin isusuko ang aming pangarap na magkaroon ng mundo na walang tuberculosis. Alam namin na kaya namin gawin ito. At sinasabi namin lahat sa iisang tinig, oo, kaya nating tapusin ang TB. Salamat.